Ilang taon na rin simula nang dumating si Papa galing abroad. Nagstay na siya rito sa Pilipinas para makasama kami. At natatandaan ko na isang taon pa lang simula nang dumating siya at makasama kami, ay nabuntis ulit si Mama sa bunso naming kapatid. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit mas humirap ang buhay para sa pamilya namin. Halos hindi na kami makaahon sa hirap ng buhay, lalo na noong nagkaroon ng pandemic. Hindi kami mayaman. Ewan ko ba? Nagtataka nga ako na sa tagal ng panahon na nasa ibang bansa si Papa, ay hindi man lang kami nakapagpatayo ng sarili naming bahay. Kaya naman pinangarap ko na magkaroon ng magandang bahay. Nung lumabas ang kapatid ko, ay mas lalong nahirapan ang mga magulang ko. Siyempre, damay din kaming magkakapatid. Kaya naman napilitan si Papa na magtrabaho ulit sa ibang lugar na malayo na naman sa amin. Hindi ko maiwasang makaramdam ng lungkot dahil malalayo na naman siya sa amin. Inisip ko na lang na at least andito pa rin siya sa Pilipinas. Makakasama pa rin namin siya kahit papano at makakauwi siya kapag may mga okasyon. Sa aming magkakapatid, aminado ako na ako ang paborito ni Papa. Dahil siguro doon, kaya may pagkatamad ako. Wala akong ginawa maghapon sa bahay namin, kundi utusan ng kapatid ko lalo na kapag wala si Mama at Papa. Ako ang boss. Sa tuwing umuuwi naman si Papa, ay palagi ako ang may pasalubong. Isang hingi ko lang ng kung anong bagay na gustuhin ko, ay ibibigay naman niya. Kaya nga meron akong phone. Dahil sinabi ko sa kanya na gusto kong magkaroon nun. At walang pag-aalinlangan naman yung binili ni Papa. Kahit pa, kapos kami sa pera. Leia, anak, lumapit ka nga rito sa akin. Tabihan mo ko. Malambing na wika ni Papa, kaya agad ko namang ginawa. Palagi kaming ganito. Sweet kami sa isa't isa, at mahal na mahal namin ang isa't isa. Pa, anong gusto mong ulam mamaya? Ipagluluto kita pero syempre, ikaw ang bibili. Bahagya akong tumawa. Nakita kong napangiti siya, kaya alam kong okay na okay yon para sa kanya. Ikaw, sabi niya sa akin. Po? Ulit kong tanong. Ikaw, anong gusto mong ulam? Ulit at dagdag niya. Ah, ikaw na po ang bahala kung ano po ang mabili mo. Iluluto ko na lang po. Sabi ko at sabay pasok sa kwarto. Narinig kong umalis na yung motor niya, kaya nasigurado kong nakaalis na siya. Saka naman ako naghubad at naligo. Nagbibihis ako nung dumating na si Papa, kaya inayos ko na yung sarili ko. Naka-short at nakabralit lang ako dahil dito ako komportable. Ang sexy mo naman anak. Rinig kong sabi ni Papa, kaya napangiti ako. Siyempre naman pa, maganda pa. Mana kaya ako sa'yo? Dagdag kong sabi. Yun naman pala. Sabay halik sa pisngi ko. Masaya ako dahil ramdam ko na mahal ako ni Papa. Wala na akong mahihiling pa sa kanya dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Papa, I love you. Rinig kong lambing ng kapatid kong si Kia kay Papa habang nagluluto ako. Tinabihan niya pa ito at niyakap. Doon ka nga, ang baho-baho mo eh. Natawa ko sa sinabi ni Papa, kaya inasar ko palalo si Kia. Ayan kasi, ang itim mo na tamad ka pang maligo. Tignan mo yung kulay ko, makinis at maputi. Sabay ngisi. Bakit? Makinis rin naman ako kahit maitim ah. Eh ikaw, tamad sa lahat ng bagay.
Bulyaw niya sa akin. Kia, wag mo ang ginaganyan ng ate mo. Mas matanda siya sa'yo kaya igalang mo siya. Sabi ni Papa, kaya lalo ko siyang inasar. Dinilaan ko siya at ninisian. Akma niya akong aambahan nung nakita siya ni Papa kaya napalo siya. Masama tuloy yung loob niyang nakatulog dahil sa napalo siya ni Papa. Kinabukasan ay hindi niya ako kinausap. Kia, alagaan mo si Mia at matutulog pa ako. Utos ko sa kanya. E di alagaan mo. Balik niyang sabi sa akin na ikinainis ko. Isusumbong talaga kita kay Papa. Panakot ko sa kanya dahil wala pa si Papa. Nagtrabaho na naman at 1 linggo ang lumilipas bago ulit siya bumalik. Kaya naman, ako ang laging nasusunod dito sa bahay. Lalo na pag wala si Mama. E di magsumbong ka, sabi niya at saka padabog na lumabas ng bahay. Binato ko yung pinto sa sobrang inis ko. Nasanay na akong aso't pusa kami ni Kia. Dahil siguro palagi siyang wala dito sa loob ng bahay. Parating lumalabas at naglalaro. Mabilis na lumipas ang araw. Dumating si Papa na may dalang mga pasalubong sa aming magkakapatid. Akin to, Papa? Tanong ng bunso naming kapatid. Oo, sa'yo yan anak. Sagot naman ni Papa. Bakit ito lang ang akin? Bakit ang dami ng kay ate? Sabi ni Kia nung makita ang mga pasalubong sa akin ni Papa. Ano ka ba naman, Kia? Siyempre, yung ate mo ang mas nakakatanda at mas marami siyang kailangan kaya ko siya binibilhan ng mga to. Magagamit mo rin naman to kapag hindi na kasya sa ate mo. Sabay tapik sa likod ni Kia na parang nilalambing. Wala na siyang nagawa kundi ang mag-walk out at dumiretso sa kwarto. Thank you, Papa. Malambing kong sabi. Love na love mo talaga ako. Dagdag ko pa. Oo naman. Ikaw ang prinsesa ko eh. Sabay halik sa leeg ko. Ang sweet talaga ni Papa. Nakahiga si Papa sa may salas habang nanonood ng TV nung nakita niya akong papasok ng kwarto. San ka pupunta anak? Tanong niya sa akin. Sa kwarto po magpapahinga. Sabi ko naman. Halika nga rito at tabihan mo ko. Siyempre, agad akong lumapit at tumabi sa kanya. Masahihin mo naman ako anak. Napagod ako sa trabaho. Hiling nito sa akin. Sige po, Papa. Wait lang po, kukunin ko lang yung langis. Siyempre, lahat ng utos sa akin ni Papa ay sinusunod ko. Lahat ng hiling niya ay hindi ko tinatanggihan. Ang sarap naman ng masahe mo anak. Mas masarap ka pang magmasahe sa mama mo. Napangiti ako sa sinabi ni Papa. Oo naman, Papa. Ang galing ko kaya. Gumiginhawa po ba ang pakiramdam mo? Ngiting-ngiting tanong ko. Oo naman anak. Ikaw pa ba? Tinuloy-tuloy ko lang ang pagmamasahe sa kanya hanggang sa nakatulog siya. Kaya naman pumunta na ako sa kwarto at nagpahinga hanggang sa dumating si Mama. Leia, nagluto ka na ba? Tanong sa akin ni Mama. Hindi pa po, Mama. Sagot ko dahil kababangon ko lang. Nakapagluto na ako, love. Alam ko naman na pagod ka eh. Wika ni Papa kay Mama nang nakangiti, sabay hawak sa bewang niya. Kapag nakikita ko silang ganyan, ay hindi ako sanay. Naiilang ako. Hindi ko kasi sila nakikita na sweet sa isa't isa. Madalas kasi ay nagtatalo sila tungkol sa kakulangan ng pera. Hindi sapat ang naibibigay ni Papa kay Mama para pagkasyahin sa pamilya namin.
Kaya nga no choice si mama kundi ang sumideline. Para makabayad din kami sa napakaraming bayarin at kahit papano ay may gastusin. Madalas nakikita ko si mama na umiiyak. Yun siguro yung mga panahon na masyado na siyang nahihirapan. Hindi niya na siguro alam kung paano pagkakasyahin ang kita niya at ang kita ni Papa. Naku love, tigilan mo nga ako. Ayan ka na naman eh. Lambing na pagkakasabi rin ni Mama kay Papa. Dahil sa talagang naiirita ako at di ako sanay sa nakikita kong sweetness ni Mama at Papa, ay mabilis akong umalis. Isang umaga, umalis si Mama para mag-sideline. Imbis na tumulong sa gawaing bahay, ay natulog ako buong umaga. Andyan naman si Papa para mag-alaga sa mga kapatid ko at saka para magluto na rin. Okay lang naman sa kanya na wala akong ginagawa kasi prinsesa niya raw ako. Kinahapunan ay sumaglit ako sa mga kaibigan ko. Pag uwi ko sa bahay, ay dumiretso akong humiga sa may salas. Medyo nakatulog na ako nung naramdaman ko si Papa na yumakap sa akin. Dumantay at biglang kumilos ang kamay niya sa may tiyan ko na parang kinikiliti ako. Hinayaan ko lang kasi ganito naman siya kapag naglalambing. Hapon na nang dumating si Mama. Nakapaghain na rin at nakakain na rin kami. Papa, doon ako matutulog sa kaklase ko. May gagawin po kaming assignment, sabi ni Kia. Manunood lang kayo ng movies dun eh. Hindi naman kayo gagawa ng assignment. Kontra ko sa kapatid ko. O sige, doon ka na matulog. Diretsyong sabi ni Papa. Yes. Masayang sabi ni Kia saka siya dumila sa akin at nag-sign ng babay saka tuluyang lumabas ng pinto. Kainis, bulong ko sa sarili ko. Nasa kwarto na ako at nagfo-phone nung pumasok si Papa sa kwarto ko. Papa, bakit po? Tanong ko sa kanya. Gusto lang kitang makatabi anak. Sabi ni Papa na medyo nakainom. May jamming kasi sila ng mga kaibigan niya sa labasan kaya napainom siya. Hindi na ako umimik at natulog na lang. Ganito kasi si Papa sa amin kapag lasing siya. Makulit at sweet. Madaling araw nang magising ako sa kakaibang pakiramdam. Para akong nakikiliti na di ko maintindihan. Ano kaya ang nangyayari sa akin? Nagtataka ako dahil wala pa akong muwang sa kung ano man ang nangyayari sa akin. Pa, anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa ginagawa. Nakaramdam na ako ng pagkailang sa mga nangyayari. Pa, wag po. May takot na sa boses ko. Magugustuhan mo rin to. Sabi niya at hindi ako pinansin sa sinabi ko. Huwag kang maingay. Dagdag pa niya kaya hindi na ako kumibo. Di nagtagal ay na-curious ako sa ginagawa niya kaya hinayaan ko na lang. Oo, naiilang ako. Pero bago to sa pakiramdam ko at gusto kong malaman kung ano pa ang susunod na mangyayari. Naninibago ako sa pakiramdam kaya aaminin ko na nadala ako. Umabot sa punto na muntik nang makuha ni Papa ang gusto niya. Mabuti na lang at narinig ni Papa na may nagbubukas ng pinto. Kaya mabilis niya akong kinumutan. Nahiga sa tabi ko at nagtulog-tulugan. Ako man ay pumikit na lang. Sakto naman, nakapapasok lang ni Mama sa kwarto ko. Naramdaman ko na bumukas ang ilaw. Andito lang pala to. Maya-maya ay narinig kong sabi ni Mama.
Hindi ko alam, pero umiiyak na ako noon. Bigla akong nakaramdam ng takot sa nangyari. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nalilito ako. Gusto kong tawagin si Mama, pero mahigpit ang pagkakahawak ni Papa sa braso ko. Nang makaalis si Mama ng bahay para sa kanyang sideline, ay saka lang niya ako binitawan. Anak, wag na sanang makarating to sa mama mo. Hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Malambing na wika niya. Pero kita ko ang pagkabahala sa mukha niya. Tumango na lang ako kay Papa. Saka lang ako napanatag nang lumabas ng kwarto ko si Papa. Hindi na ako nakatulog simula noon. Iniisip ko kasi kung sasabihin ko ba kay Mama ang nangyari o kung paano ko sasabihin sa kanya. Natatakot ako kung ano ang mangyayari sa pamilya namin kapag nagsabi ako ng totoo. Pero alam ko na kung di ako kikibo, ay baka maulit pa ang nangyari. Hanggang sa pagsapit ng tanghali, ay nakapagdesisyon na ako at tinawagan ko si Mama. Hinintay ko munang lumabas si Papa ng bahay para hindi niya ako marinig sa kung ano man ang sasabihin ko. Ma, may sasabihin sana ako sa'yo. Pwede bang umuwi ka ngayon? Nauutal kong wika. Hindi pwede anak. Alam mo namang may trabaho ako. May nangyari ba? Sabihin mo na ngayon. Wika ni Mama na parang nagmamadali. May ginawa po sa akin si Papa. Nag-aalangan kong wika. Anong ginawa sa'yo ng Papa mo? Tanong ni Mama. Halos ayaw lumabas sa bibig ko ang mga gusto kong sabihin. Pero nilakasan ko na lang ang loob ko at ikinuwento sa kanya ang lahat. Narinig ko ang panginginig ng boses ni Mama habang kinakausap ako. Hanggang sa napahagulgol na ito at tuluyang ibinaba ang phone. Mabilis na nakauwi si Mama sa bahay. Mugto ang mata nito at galit na galit. Pagkakita niya kay Papa, ay agad niya itong sinugod at kung ano-ano ang sinabi niya. Ipapakulong kita. Hayop ka. Sobra yung ginawa mo sa anak mo. Andito naman ako. Bakit sa anak mo pa? Rinig ko pang sabi niya. Umiyak ako ng umiyak dahil nasasaktan ako. Nakaramdam ako ng pagsisisi kung bakit nagsumbong pa ako. Nasa kwarto lang ako at nagkulong. Hindi lumalabas dahil nahihiya ako. Kinahapunan ay nalaman ko na lang na nag-usap si Mama at Papa. Siguro ay nahimasmasan si Mama. Hindi na kasi nito ipapakulong si Papa. Basta raw aalis ito sa bahay at magbibigay na lang ito ng sustento. Naisip ni Mama na hindi niya kami kayang buhayin na mag-isa lang siya. Sa puntong yun ay nakaramdam ako ng awa sa Papa ko. Pagkatapos kasi ng nangyari, ay humingi naman siya ng tawad sa akin. Talaga raw na hindi niya sinasadya yung nangyari. 2 linggo ang lumipas, ay bumalik si Papa. Tinanong ako ni Mama kung tatanggapin namin siya dahil sa ginawa niya sa akin. Sinabi ko namang hindi naman niya naituloy na ipasok sa akin. Ang mahalaga ay buo pa rin ako, kaya pumayag na rin ako. Isa pa, ay mahal ko si Papa at handa akong patawarin siya, basta hindi niya nauulitin. Tinanong ko rin si Mama kung kaya niya kaming buhayin mag-isa. Ang sagot naman niya sa amin ay hindi raw. Kaya nagpasya kami na tanggapin siyang muli. Nangako naman si Papa sa amin. Nahihingi raw siya ng kapatawaran sa amin at sa Diyos. Aayusin niya raw ang pamilya namin at pumayag naman ako. Ayaw ko o namin na mawala o malayo si Papa sa amin. Ayaw namin ng broken family. Kaya nga kinaya namin na tanggapin siya.
Nakita naman namin ang pagkagusto talaga ni Papa na maayos ang pamilya namin. Ilang buwan na rin ang lumipas at alam ko na nagbago na si Papa. Sana ay tuluyan nang nawala sa isip niya kung ano man ang hindi magandang hangarin niya sa akin. Tatay ko pa rin siya at naniniwala ako na mangingibabaw ang pagmamahal niya sa amin para tuluyan na siyang magbago.